Isang nakakagulat na balitang lumabas ngayong araw matapos kumpirmahin na tumakas na ng bansa si House Speaker Martin Tambaloslos upang takasan ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Ayon sa ilang source, lumipad patungo sa isang hindi pinangalanang bansa si Tamba upang makaiwas sa imbestigasyon kaugnay ng malawakang katiwalian sa gobyerno. Dahil dito, mas lalong lumakas ang hinala ng publiko na may malalim na sindikato ng korupsyon sa loob ng administrasyon na pinangungunahan umano ni Pangulong Kuting Jr. Samantala, buking naman si Kuting na tila sunod-sunuran lamang sa mga makapangyarihang personalidad sa kanyang paligid. Ayon sa ilang kritiko, hindi tunay na namumuno si Kuting kundi isang dakilang tuta lamang ng mga kaalyadong politiko at negosyante na siyang may hawak ng mga desisyon ng gobyerno. Lumabas na ginamit lamang umano ang Pangulo bilang harapang imahe ng administrasyon habang ang tunay na kontrol sa bansa ay nasa kamay ng iilang makapangyarihang personalidad. Dahil sa mga pangyayari nito, mas lalong uminit ang panawagan ng taong bayan para sa isang malawakang imbestigasyon at pananagot sa lahat ng sangkot ng katiwalian. Maraming Pilipino ang nagabang kung hahabulin ba ng gobyerno si Tambaloslos o kung hahayaan na lamang itong makatakas tulad ng ibang kontrobersyal na opisyal noon. Patuloy naming babantayan ang kaganapang ito upang makita kung mananaig ba ang hustisya o kung muling malulusutan ng mga nasa kapangyarihan ang kanilang mga kasalanan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Isang hakbang ng mga tradisyonal na politiko para sa kanilang pansariling interes ang impeachment move laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni Professor Herman Chu Laurel. Ito po si Professor Herman Chu Laurel. Matalino po ito. Na-interview na po namin ito at kung nakausap nyo, talagang pagdating sa geopolitical ay ito ay matalino talaga. Para po itong si SAS. Pagka talagang pinag-usapan ay political ng mga iba't ibang bansa, maaasahan nyo po ito. Medyo boring lang. Na-interview namin to kasi medyo may edad na kasi dire-diretso lang. Pambira ka, Coach Oli, pati yung tinitira mo. Dire-diretso yung boses niya. No? Pero pag pinakinggan mo, sapul na sapul. Mismo talaga ang lalim ng hugot at alam mo, nagsasabi ng totoo. Ngayon, sinasabi nitong mama na ito na itong impeachment, ang talagang nasa likod nito, ang talagang nagtutulak nito, and possibly, ang nagpopondo ay ang Amerika. Kaya nga pala, ganito po sila, no? Napansin nyo ba? Ito si BBM, wala nang ibang ibinintang kay PRRD ay kung hindi tungkol sa China. Yan po ang spin nila eh. Yan po ang kanilang pinapalabas sa publiko. Pro-China, pro-China, pro-China. Pero ang totoo, si Marcos, tuta ng Amerikano. Huwag niyong kakalimutan yan. Si Marcos, tuta ng Amerikano kahit dati. Tingnan nyo, yung estate tax niya, may problema siya na wala na. Ang daming kaso niyan sa Amerika. Ngayon wala na. Diba? Tuta to si Marcos eh. Napansin nyo, yan yung ina-explain natin kanina, wala na yung impeachment eh. Nagpapasakali na nga ang mga congressman, nagpapasakali na yung mga kasama nilang kakampi nila na malabo na yan, hindi na mangyayari yan kasi kulang na sa oras. Biglang-bigla, nagbago sa tono. Diba? American tumutulak niyan. At ito posible ha, kasi sabihin nyo, Coach Oli, malabo naman yan. Okay, sige, itulak ng Amerika si BBM. Itulak ng Amerika si Tamba. Suportahan nila at sila ang talagang ulo, ang leader ng impeachment na yan. Susunod ba yung mga congressman? Susunod ba yung mga senador? Teka muna, baka nakakalimot kayo. Pag ang isang grupo ay nagtulak, magbibigay ng pera yan. Hello, hindi yan tutulak ng walang natatanggap. At alam naman natin ang mga politiko natin ngayon. Kayo ba ay maniniwala? Tanong ko lang sa inyo, Derechahan, kayo ba ay naniniwala na yung mga pumirma walang natanggap? Ultimo yung congressman na kasama nila
si Kong Alvarez sinasabi, imposibleng wala silang natatanggap. Imposibleng hindi ito galaw ng presidente. 'Di ba? Congressman 'yan. May umamin pa nga, meron silang natatanggap, maybe indirectly, sa pangalang ayuda o papangalanan nilang proyekto o papangalanan nila ng regalo. Pero ganyan yan. At money talks, mga kababayan natin. Pag ang Amerika, ay nako. Di ba? Bakit tayo nagkakaproblema? Sasabihin ni Marcos, may problema tayo sa China, kaya bukang bibig niya ng China eh. Dahil ang Amerika allergic sa China. Bakit? Kahit kanino kayo magtanong, mag-aral kayo sa YouTube, ang China naunahan na Amerika. Ang China lang tahimik. Hindi sila nagsasabi. Pero tatandaan natin, even an empire, even a great leadership, ako naniniwala ako, pag nawala ka sa Diyos at pag binagsak mo ang moralidad mo, katulad ng nangyayari sa Amerika, babagsak ka. Kaya ngayon nangunguna na ang China sa kanila. Isasabihin mo, baka sasabihin ng mga iba pro-China, hindi. Hindi po pro-China pag nagsasabi ng katotohanan. At hindi ibig sabihin, hindi ka pro-China kung in denial ka sa katotohanan. Kasi ang problema na itong mga ito, inuuto sila ni Marcos. Yun ang totoo niyan. Inuuto sila, in denial sila ng katotohanan. Para sa kanila, ay, Amerika pa rin. Amerika pa rin. Hindi na po nangyayari. Sino ang nang-api sa Pilipinas? China ba, Amerika? Sinong sumakop sa Pilipinas? China ba, Amerika? At sasabihin ko sa inyo, dati pa man, even before this impeachment, pagkapanalo pa lang ni Marcos, doon sa mga followers ko, matagal lang nakasubscribe sa channel ko. Even before the election, sinasabi ko na yan, delikado tayo kay Marcos dahil si Marcos pwedeng hawakan sa liig. At eto na nga, and after the election, pumasok ang EDCA, sabi ko, patay tayo, hawak na tayo sa liig ng Amerika. Tapos tayo dyan. Bakit? Bakit kailangan hawakan ng Amerika ang Marcos? Dahil hindi nila papayaga makabalik sa puder ang Duterte. Always remember this, Duterte lang ang nakapagsabi sa kanila, hindi nyo kami tuta. Duterte lang ang nanindigan para sa ating bayan at hindi nagpatuta sa Amerika. Kaya galit sila. Hindi nila kayang bayaran si PRRD, hindi nila kayang kasuhan kasi malinis. Wala silang paraan para kontrolin ng Duterte. Ang gagawin nila, hawakan yung kaya nilang kontrolin at huwag paupuin ulit ang Duterte. Swak na swak sa banga dahil pag na-impeach si BP Sara, papayag ba kayo? Kapag na-impeach si BP Sara, kahit anong posisyon, hindi na po pwedeng tumakbo si BP Sara. Maliwanag po yan. Lahat ng gulong ito dahil sa pumumuno ni Marcos at ni Speaker. Finance and led by the Americans. Isang kilalang geopolitical analyst patungkol sa pagsisikap ng ilang kongresista na patalsikin ang ikalawang Pangulo sa pwesto. Thus, the impeachment of Vice President Sara is a quote-unquote marriage of convenience between the Trapos who want to remain in power forever like Romualdez and Uncle Sam who want us to be it's forever backed down by the... Ayan. Ang ibig niya sabihin, ano yan parang marriage yan, parang relasyon. Na isa, nakatulad ni Speaker na swapang sa hindi na bababa at may pangarap maging presidente. At si Marcos na wants to be in control always, ang kanilang pamilya. Ugali na ng Marcos yan, hindi yan bumababa. Unless kalad ka rin mo, tsaka mo bitbitin sa Hawaii. Pero hindi yan bababa ng kusa. Buhaya yung mga yan Buhaya sa kapangyarihan yung mga yan. Ito naman si Uncle Sam, gusto niyan, kontrolado tayo. Bakit? Panlaban sa China. destroying leaders not willing to serve its interests.
Sa isang forum na inorganisa ng Asian Century Philippines Strategic Studies, binigyan din ni Professor Laurel na mga atake laban sa mga Duterte ay nagsimula matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. Yun, no? Kita mo yung timing. Yung pag-atake, pag-atake ng Pilipinas, yung pagbisita niya dyan, iba talaga. Iba. We are lucky now na medyo mag-iiba ng tono. Posibleng ang bunutin ng EDCA dito sa Pilipinas dahil sa pangunguna ni Trump. At sinabi niya, hindi niya bibigyan ng priority ang mga gera-gera, hindi katulad ni Biden na puro gera-gera. Ito naman si Marcos, wala ding backbone, nagpapahawak sa liig. Estados Unidos. As a result of that visit, we suddenly saw a series of attacks against VP Sara over her perceived tie to China and against her father, President Duterte, on the issue of EJKs, Pogo, with the threat of hauling him before the international. Yan ang sinasabi niya. No? Isipin mo yung timing. Pagkadalaw ni Marcos sa Amerika, iba na to, no? Atake na kay BP Sara, binagbibintangan na ng EJK, ng Pogo si Duterte, etc. Sino bang mukhang sugarol? Sino bang mukhang bisyo? Di ba? Marcos, mandiri ka nga sa sarili mo. Mabantay, sasabihan mo ng pogo-pogo. Mukha bang sugarol si PRRD? Mukha bang korap si PRRD? Kahit tanungin mo sa taong bayan, sino ang mas mukhang korap sa inyong dalawa? Ikaw. Sino pang mas mukhang sugarol sa inyo? Ikaw. Sino mas mahilig sa bisyo? Sasabihin ng tao, ikaw. Unless yung mga utu-utu sa'yo, pero yung tunay na tao, yung tunay na pagtingin, pambihira ka naman, mahiya-hiya sa mga pinagsasabi mo, Marcos. Tama yung sinasabi ni Professor Laurel na biglaan po ito. And at the same time, ngayon, ayan yung sinasabi ko. Yung biglaan yung impeachment. Binakbakan na naman ng Amerika yan. Huwag nyo na. Delikado kayo sa PDP. Yan ang sabi. Yan ang na intel na nadidinig natin. Malakas po ang PDP. Takot sila dyan. Ano nga yung koneksyon kung PDP? Kasi pag natapos ang eleksyon at saka gagawin at saka didinggin yung impeachment at nakaupo yung PDP na sa tingin nila, even Americans, they know it, malakas ang PDP. Pag nakaupo ang PDP, hindi na mai-impeach si BP Sara. Naiintindihan nyo? Lamang na po. Kaya kukuhanin na nila yan. Sa tingin nila, kaya nila ngayon. Yun ang tingin nila. The report. That is the ICC. Ayon kay Laurel, malinaw na mayroong panlabas na impluensya na naglalayong sirain ang politikal na karera ni Vice President Sara upang hindi ito makatakbo at magtagumpay sa 2028 presidential elections. To us, here lies the real motive for Vice President Sara's impeachment. The Americans are the ones working behind the scene to wreak havoc on her political career lest she restore our independent foreign. Dito mo makikita na sinasabi nito na talagang ayaw nila maging presidente si BP Sara. Diyan natin makikita na totoong leader si BP Sara. Bakit? Hindi nila kayang kontrolin. Katulad ni Marcos. Hindi nila kayang hawakan sa liig katulad ni Marcos. Hindi nila kayang ibuli katulad ni Marcos. Iba talaga ang Duterte. No? Kaya, kayo ba? Papakayag pa rin ba kayo na until now, pinaalis na yung base militar ng US dito sa Pilipinas, pinalitan naman ang pangalan na EDCA, sabi ni Marcos hindi niya papapasukin, pero pinapasok niya, di ba? Walang isang salita yung presidente niyong yan. Wala talagang sinabing tama yan. Papayag kayo nang dahil sa Amerika, ginugulo tayo dito. Wala nang tinatrabaho tong mga mambabatas natin kung hindi Duterte. Impeachment. Nagugulo tayo habang tayo naghihirap, habang tayo nagugutom. Tapos, ang nakikinabang Amerika. Siyempre, si Marcos nakikinabang. Alangan namang libre yan. Hello? Imposibleng walang kapalit. Ganyan din si Tamba. Maisipin nyo, ang nakikinabang iilang tao. Buong bansa nagsasuffer. Naiintindihan nyo ba yung impact ng pangingialam ng Amerika sa atin? Maawa tayo sa Pilipinas. Policy
should she become our next president in 2028. Sa kanyang pagtatapos, iginiit ni Laurel na kung may dapat man umanong ma-impeach, hindi ito si VP Sara, kundi si Pangulong Bongbong. I agree with you. I agree. Dapat si Marcos. Ang laki problema. Ito na lang. Yung problema sa BICAM. Wala siyang nasabi. Lantarang pagnanakaw yun. Yun ay lantarang korupsyon. Pero itong mama na to, tahimik. Akala mo ang linis. Si Sara pa ang pinai-impeach. Wala namang bayag. Ay, sorry. Sorry. Wala namang para manindigan. Kunwari, hindi siya nagpapa-impeach. Kunwari, ayaw pa niya, pero yung anak niya ang unang pumirma. Ganyan po ka-fake ang tao na to. Gigil na ako dito. Peke ito. Pama na ito. Nagugutom tayo samantalang siya namamayagpag. Ba't nyo pinabalik-balik pa yan? Hindi. Walang sisiyan. Ha? Pero ito demonyo talaga. I mean, pag binigyan ka ng pagkakataon, isipin mo, binigyan na siya ng pagkakataong buhayin yung pangalan ng Marcos. Ano pang ginagawa niya? Dahil sa kasakiman ng pera. Ala talaga. Marcos Jr. dahil sa mga isyong hinaharap ng bansa na tila hindi nito binibigyang pansin, partikular na ang mga kontrobersiya sa 2025 national budget na apektado ang lahat ng sektor ng lipunan. If there is anyone that should be facing impeachment, it is President Bongbong Marcos and his key henchmen for ruining the nation's unity, peace, stability, and economic health due to their massive plunder of the 2025 national budget that has enraged all sectors of Philippine society. Para sa Diyos at sa... Ay, grabe. Next topic po tayo. Wala na tayong magagawa dyan kay Marcos. Talagang bangag na eh. Eto, pag-usapan na lang natin. Si Tamba, natakot na, nagtatago. Nagtago na. Natakot sa korte. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas. Ako, pabor ako na hinarang ni BP Sara at hinihingi sa korte na magkaroon ng temporary restraining order dyan sa impeachment na wag ituloy. It's really about time na opensiba na tayo mga kababayan. Hindi na tayo pwedeng tayo lagi pinapatawag, nagre-react lang tayo. Hindi. Tayo na magdemanda. Maganda nga, dinimanda ni Kong Alvarez to si Tamba, kaya nga nagtatago na. Ngayon, opensiba, hindi. Sasabihin nila, takot si BP Sara sa impeachment. Hindi. Ako, tama yung ginagawa ni BP Sara. Hindi yung pwedeng, papakita namin sa inyo, hindi kami takot. Sige, mag-ano pa kayo. Hindi kami natatakot, ipatawag nyo kami sa Quadcom nyo, pupunta kami dyan. Mga tanga. Hindi ganon. Gusto nyo kaming ipatawag, paghirapan ninyo, kunin nyo ang batas sa tamang paraan. Hindi yung basta kayo dyan para kayo nagtawag dyan ng aso. Punta kayo sa Quadcom. Sara, halika dito. Digyan namin ang hearing mo. Hindi na po pwedeng ganon. Hindi na kami papayag ng inaapi. Hindi na kami papayag ng inaabuso. Lalaban na kami. Hindi kayo pakapunta. Catch. Mga tanga. Anong tingin nyo sa amin? Nakaasa sa ayuda? Kasi yung mga pinapaasa nito, itong mga itong mga politiko nito, yung mga tao sa ayuda. Kaya nauuto nila. Ganyan ang gustong gawin sa Pilipino, puro tanga. Excuse me, hindi po kami. Pag merong ayuda dyan, kunin nyo lang. Pera nyo yan eh. Pero wag nyong boto. Kasi gagawin kayong tanga. May nabatalaan ako, isingit ko lang to. Ang kakapal ng mukha ninyo. Nagbibigay daw kayo ng ayuda dyan sa banda sa Alfonso. Mga animal kayo. Tapos, nagbibigay kayo ng ayuda dyan. Pag-aantayin yung pagkatagal-tagal. Bakit inaantay nyo yung politiko para magbigay? Matatanda, pinag-aantay ninyo. Bibigyan nyo ng 3,000, 2,000 pesos. Ang kakapal ng mukha ninyo. Pera ng taong bayan yan. Huwag nyo nang antayin yung politiko. Pag andyan na yung pera, ibigay nyo. Ba't pera ba ng mga politikong animal yan? Kaya kayo mga nakakatanggap kayo, pag ang nag-abot sa inyo ng pera politiko,
Ha? Kunin nyo lang, ibulsa nyo, pero sabihin nyo sa kanila, gago. Pera nyo yan. Huwag nyo iboboto. Bakit? Kurakot yan. Bakit kailangan nyo silang antayin pagtatanggap ng ayuda? Pwede namang iba magbigay eh. Akala mo pera nila mga animal? Hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado. Puro sila desperate attempt. Tanga. Hindi nyo kami kayang gawing tanga katulad nyo. Na basta na lang kami susunod. Hindi. Inuuto nyo kami. Ipaglalaban namin yung karapatan namin. Na ang bise natakasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo. Kita mo, yan ang spin nila. Natatakot na si VP Sara, natatakot na kami. Kaya ayaw namin umatin ng Quadcom. Hindi kami ututo. We know our rights. Okay? Halimbawa, ikaw, ipadampot ko sa pulis. Anong sasabihin mo? Tanga ka? Anong sasabihin mo? Sige, sama ako. Hindi mo tatanungin bakit? May karapatan ako. Hindi nyo ako pwedeng tamputin. Lahat ng legal means gagawin mo para hindi ka damputin. Tama o tama-tama? Ano yung sasama ka? Sige, sama ako dyan. Wala akong kasalanan eh. Ganon? Ganon gagawin mo? Huwag mo nga kaming maututo. Masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang ilan ba boto mo, Suarez? na harangin ang impeachment trial. Git niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya. Ang linis mo, no? Kala mo tong Suarez na to, walang kaso. Hindi pwedeng gano'n na. Kung inosente ka, harapin mo. Hindi pwedeng gano'n. Meron kaming karapatan. Karapatan namin ipagtanggol ang sarili namin. Kayo nga, takot magpa-drug test eh. Bakit? Adik ka? Anong sabi ninyo? Pag nanumpa si BP Sara, magpapa-drug test kayo. Nagpa-drug test ba kayo? Di ba may karapatan eh. Huwag mong maano-ano kami. Ay, puro ganyan yan eh. Kala mo ang lilinis na itong mga ang mga paratang laban sa kanya, imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Sabihin nyo yan pag nakaupo na si BP Sara, ha? At pag kayo naman ang nakasuhan, ibabalik namin sa inyong lahat yung mga sinasabi ninyo. Harapin nyo na lang ang kaso. Tandaan nyo to, mark my word. Pag upo ni BP Sara, kayo ang may kaso. Then, saka ako sasabihin sa inyo, harapin nyo na lang kung inosente kayo. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Teka muna. Balikan natin yung babaeng yun. Babae ba yun? O sige, balikan natin. Ang punto niya, walang masama dun sa verification. Diba? Opinion niya yun eh. Siyempre kayo nagsampa eh. Alangan namang sabihin nyo, hindi, mali yung verification. Mali yung nangyari. Ba't kayo nagsampa? Alam nyong mali. Sasabihin nyo yan, opinion nyo yan eh. Pero ang tanong, ba't kayo natatakot? Kaya nga tayo, kasi ito nagiging problema sa atin. Halimbawa, kayo patawag ng patawag sa Duterte. Patawag kayo ng patawag sa impeachment. Kasi dyan, teritoryo ninyo. Kung ano yung opinion ninyo, yun ang sa tingin ninyong tama. Yun ang gusto nyo, pag nagtanong kayo, yung gusto nyong marinig na sagot, yun ang dapat sagot. Pero pag hindi nyo nakuha yung sagot ninyo, ipapakontempt nyo. Ano po ang ibig kong sabihin? Kaya nga pumupunta tayo sa korte. Para merong third party. Bakit ba kayo takot sa korte? Hindi naman political yung korte. Walang partido po yan.
Independent po sila, separate branch po sila. Yan nga ang pinakamaganda. May problema kayo sa aming mga banateros, vloggers? Huwag nyo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!